tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang salita ng ating Diyos sa usapin ng Christian work ethic. Pero bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. So let us pray. Sa aming dakilang Diyos, Panginoon, sa umagang ito, na kami sumasamba sa iyo, na kami nagluluwalhati sa pangalan mo. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon. Patuloy mo kaming ingatan na mapag-aralan namin ng tapat itong mga salita mo, itong pag-uusapan namin regarding sa Christian work ethic. We pray, Lord God, grant us the true wisdom, the true knowledge regarding true work ethic. Tulungan mo kami, Panginoon, na may sagatuparan po namin, magawa namin, may pamuhay namin, yung paghangad namin sa iyo. Maging totoo ito sa oras na ito at sa pag-aaralan namin. Patuloy na ingatan mo kami, Panginoon, sa mga pag-aaralan ito at magamit namin na nagbibigay luwalhati pa rin sa pangalan mo. Salamat, Panginoon. Gabayan niyo po ako na magiging tagapagsalita ng iyong banal na mga kasulatan, ng iyong mga banal na doktrina. Gabayan mo kaming lahat, Panginoon. Ingatan mo ang iyong iglesia, ARBC. Ito ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, punta po tayo sa ating mga copy, brethren. Punta po tayo sa simula at sa paragraph 1 or sa group 1, work ethic. So, simulan po natin ito sa pinaka-consideration natin kung bakit nga ba natin pag-aaralan itong usapin ng work ethic. So, usapin natin na ito, kailangan natin makonsidera na ang trabaho o ang kalikasan ng trabaho ay hiwalay sa mga past studies natin. For example, ang work ay hindi hobbies. Saktong-sakto, since nahawakan ko rin yung study ng hobbies, dito natin maunawaan ngayon. Ano ba tong trabaho o ano tong usapin ng work? Sabi kasi nating work ethic, ibig sabihin, pinapatunguhan na ito or tinuturo tayo kung ano ba yung tapat na pagtrabaho. Yun talaga yung pinaka-point ng work ethic. Sa philosophy, under to ng, yun nga, maraming pag-aaral regarding sa ethics. Pero may unique talaga sineset tayo dito sa work ethic. Dahil sa panahon natin ngayon, sa reformasyon natin ngayon, kailangan natin maintindihan kung ano ba yung tapat or tunay na pag-aaral regarding sa work. Or technically, paano ba talaga magtrabaho ng tapat ayon sa kautusan at kalooban ng Diyos? So let's consider this. In the first point, under ng paragraph 1, let's consider God created man under His own image. That image consists of creation work. Simula sa Genesis accounts, dito babalik tayo sa Bible, God created the heavens and the earth. 6 days, hindi 7 6 days. 6 days God created all of creation. Then on the 7th day, He rested. So makikita na agad natin na unang prinsipyo pa lang sa atin na tayo mga kawangis ng Diyos, given the imago Dei, the image of God. We are creatures that can work. Or technically, we are creatures of work. Dahil ang Diyos, nagtrabaho, naglingkod, para gawin ang creation, tayo din. May kalikasan sa atin na tayo magtrabaho. Makikita natin yan sa accounts natin sa point 1a, regarding Genesis 1, Genesis 2, sa 15, and sa 19. Lahat yun, mga accounts regarding sa work ng Diyos at kung paano tayo bilang tao nilikha ng Diyos. Babalik ulit tayo sa New Testament kung paano natin unawain din yung sa pinagtrabaho. Na ang pinakapunto o motibo natin dapat nakapaloob sa 1 Corinthians 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Reflection lamang ng trabaho natin ang sinagawa ng Diyos. Hindi siya dito mga kapatid, walang kakaiba dito sa pag-uusapan natin, kundi ang aalamin natin dito, ang tapat na paglilingkod sa Diyos. Sila natin kasi ingatan, or mayroon din kasi mga tinatawag na misconception, na maling kaunawaan, na ang pagtatrabaho ay hindi lamang pagbabanat ng buto. Hindi lang siya physical. Halimbawa nito, yung ginawa ni Adan sa Hardin ng Eden. Yung pagpapangalan sa 3 points, may pangkaisipan, may pangpisikal, may pangkaanyuan. Kung hindi tayo magiging mapag-ingat sa pangunawa natin sa usapin ng trabaho, hindi tayo makapaghusga ng mali. At maaaring mangyari pa, tulad ng napakinggan natin kanina, hindi tayo nagtatrabaho ayon sa tungkulin natin, ayon sa tungkulin na pinagkaloob ng Diyos. Kaya tingnan natin muli sa example ni Adan sa Hardin ng Eden. May pangkaisipan, yung ginawa ni Adan dito, pinangalanan niya ang lahat ng hayop ayon sa kalikasan nila. So, yun. Hindi naman niya pinangalanan yung isda na isda, hindi siya isda. So, may sense dito. Na may kaisipan din na kinalaman. Hiwala yung pangalan ng halaman sa pangalan ng hayop. At hindi pinagkakapalit-palit. Of course, marami pa yung kinalaman na pag-aaral dito, pero may pangkaisipan na trabaho. Tandaan natin yun. Ayan, babalik ulit tayo sa pang-physical. Nung bumagsak siya, dahil sa kasalanan, yung pagbungkal ng lupa para magamit ito. Di ba't example yun ng hard work or physical demanding labor? Di ba't sa mga example, sir, pag nagpapaliwanag ng mga mahihirap na trabaho, laging sinasabi pagsasaka. Kasi kung sa sinuunang panahon, kailangan mo talagang bungkalin yung lupa. At yung pagbubungkal, hindi lang pwedeng basta-basta mo lang huhukayin. Kasi depende sa lupa, at kung pangit yung lupa, kailangan mo talagang durugin yung lupa para mahukay mo.
So isang example na pang physical. At yung pangkaanyuan, or ito yung sa English, aesthetic, yung pangkaanyo, yung magpapaganda at pagpamanatili ng mga halaman. Siyempre, hindi naman punto ng pag-aalaga ng hardin, puro ka lang bungkal, pangalan lang, tapos wala na yung maintenance. So sa usapin ng pag-maintain sa aesthetics, siyempre, pinapaganda mo rin yung mga halaman, tinatanggal mo yung mga yung mga weeds, tinatanggal mo yung mga sirang dahon, yung mga bulok na prutas, tinatanggal mo para hindi mabulok yung buong puno o yung buong tangkay. Yun yung mga example ng pangkaanyuan ng mga trabaho ni Adan sa Garden of Eden. Itong example na to, magandang comprehensive example ito. Kasi sa mga trabaho din natin na personal, may mga bagay na hindi physical, hindi madalas, may mga bagay na physical, hindi physical, na nagdudulot pa rin ng pagod ayon sa gawain. Yun yung sa third point. May mga trabaho na hindi lang puro physical na nakakapagod. Meron talaga nakakaubos mentally, nakakaubos socially. Ano kung yung trabaho mo related sa social interaction. For example, sa HR, common yan human resources. Nakikipag-usap ka sa maraming tao, nakikipag-usap ka sa mga iba-ibang boss, iba-ibang departamento. Na kung trabaho mo tungkol sa pakipag-usap sa tao, syempre hindi naman siya tulad ng pagbubungkal ng lupa. Syempre, di ba pwede bungkalin yung tao. So, ang punto dito, tingnan natin na may pantay na paningin na maring hindi perfectong pagtingin, pero mga kaisipan, pang-physical, pang-kaanyuan, lahat yan may effort, lahat yan may labor. That's why we call it work. So, ang essence natin ng work dito, para maging definite tayo sa definition natin, work is any activity that causes us to labor. So, whether it be, holistic, mental, physical, emotional, social, at nga economic minsan. May economic na pagod din na tinatawag. So, sa pang-apat na punto, muli alalahanin natin dahil sa pagkabagsak, dahil sa kasalanan, ang trabaho ay may kaakibat na hapdi at pagkabigo. Sa panahon ni Adam, in the perfection, during the creation, or after immediate creation, pag nagplano si Adam, masusunod yun. Yung results nun, mangyayari agad, makikita agad. Dahil sa fall, gawin mo man lahat ng pinakamagandang pagpaplano mo, gawin mo man lahat ng pinakamasusing pag-aaral, pagpapagaling, even if you're of the highest competency, walang garantiya na yung plano mo mangyayari kung hindi yun kalooban ng Diyos. Pero sa panahon naman pa rin ni Adam, pero sa panahon ng creation. Dito, panahon pa rin tayo ng creation. Pero after the fall, there is no more guarantee with our results. Only by the will of God. Ito na yung misteryo na, of course, pagdating sa hinahangad natin na pagbabalik niya, patutugunan niya na yung hapdi na yun. Pero ngayon, mga kapatid, may realidad talaga. Pag nagtatrabaho ka, kasama mo na. May pagkahapdi, may pagkabigo, may kapalpakan, na yung mga plano natin hindi nasusunod. Kahit may set natin ang pinakamaganda, at babalik din tayo sa panglimang utos, sa ikalimang punto, ayon sa utos ng Diyos. Kabila ng mga hapdi at pagkabigo doon, anong utos ng Diyos sa atin? 6 days you shall labor and do all your work. We are commanded by God to do work, so we shall do it. Not because dahil lang sa benefit sa atin, but God commands it. At tulad sa pagluluwalhati or sa pagsasamba sa Diyos, pagsamba natin sa Diyos, ang trabaho ay may tungkulin, may regularidad at may limitasyon. Yung tatlong bagay na ito, kahalintulad sa pagsamba sa Diyos. Punta tayo sa 5a. Kahalintulad nga siya ng pagsamba sa Diyos kasi inuutos niya. So, dito agad makikita natin, na pag nagtatrabaho pala tayo, nakakaluwalhati pala sa Diyos yun. At yun din, nagiging cause din ng judgment sa atin kung hindi natin tinutupad ayon sa kalooban niya. Hindi natin tinutupad ayon sa utos niya. Pangalawang point, may regularidad. Makasabi sa Bible, sa Exodus 20 verse 9, 6 na araw kayo magtatrabaho. Of course, sa modern naman natin ng mga sistema, ayon sa batas natin, may mga trabaho na 6, may mga trabaho na 5. Pero expected pa rin na sa lahat ng batas ng tao, walang issue kung 6 na araw ka magtatrabaho. Kasi yun babalik pa rin tayo sa utos ng Diyos. 6 days you shall labor. So yun yung regularidad. So pag-iingat din tayo sa limitasyon na hindi mo pwedeng pabayaan ng pahinga at pagsamba. Kaya nga sinabing 6 days lang ng Diyos kasi alam niyo, 7th day, kailangan natin ipahinga. At yung provision na yun, hindi lang dahil sa tawag dito na kaya ng Diyos kasi magtrabaho up to eternity. Hanggang ngayon naman nagtatrabaho yung Diyos up to eternity. Pero bakit hindi pamantayan niya yung pamantayan niyang perfection na 7 days siyang hindi tumitigil sa pagbigay sa atin ng grasya? Dahil may pag-iingat siya sa atin. Dahil nawaan na, ika nga sa utos na to, sa tingin natin ang bigat, 6 days. Ayun yung pagtataka natin, bakit hindi 7 days? So lahat yan ay isang banal na misteryo sa Diyos na pag-iingat niya sa atin. So sa usapin natin ng work ethic, I hope this gives us a good context on what our discussion will be framed around. So yung key point natin dito, our current work has its place in the sanctifying process of God. God uses our work
all of our work, all of our vocations, of course, sa historical background, all of our callings, kung ano nga ba yung work, para saan yung work, para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa proseso ng pagpapabanal sa atin ng Diyos. Paano mo nalalaman na pinapabanal ka ng Diyos? Examine mo yung work mo, examine mo yung work processes mo, examine mo yung results ng work mo. Are they aligned with God's purpose, with God's glory, with God's calling? Or are they aligned to yourself? Again, sa mga past studies natin regarding the knowledge of God and the knowledge of man, are you working for yourself? That is the question that must be answered. Or are we working for the purposes of God? I hope our work ethics are aligned to God. Ngayon pa lang, bago pa tayo pumunta sa ibang points, let us align our work ethics. If you know in your heart of hearts that you are not aligned to the work ethics of God, make it align. Trust in God. Hope in Christ. And look to God to align our work ethics according to Him. So yun sa first point regarding sa work ethics, regarding our key point para sa ating trabaho. Yung titingnan natin yung mga historical background, makikita natin yung development ng kasalukuyan nating trabaho. Of course, marami tayong dadaanan dito, pero pinakamahalagang mapunta natin dito sa historical background is maunawaan natin na kung paano nag-develop dati at paano nag-develop ngayon, maunawaan natin paano pa rin natin luluwalhatiin yung Diyos sa trabaho natin, sa modern times natin. Dahil marami nang nangyaring kakaiba, of course, syempre, yun yung progression sa history natin. Pero hindi pa rin nagbabago dito. Yung tungkulin pa rin ng Diyos. Yun ang alamin natin sa modern times natin. Ano ba itsura pa rin ng tungkulin na yun? So let's start first with the medieval attitude. Related to sa Gnostic, kung aware kayo sa term na Gnostic, pagka sinabi kasing pagka physical, masama, pagka hindi physical or pang kaluluwa, pang spiritual, banal. May sense dito sa medieval attitude. Kung babasahin natin sa unang point, spiritual activities are superior to the utilitarian activities. Kumbaga, may panahon noon, of course, very recent to sa early church history, na mas matimbang ang prayer, kumbaga sa simpleng pagkain. Mas matimbang ang maglingkod sa iglesia kaysa maglingkod sa mga institusyon labas ng iglesia. Sana makita natin, no, brethren, again, para maging aware na tayo agad, heresy yun. Walang provision yung ganun sa Bible. Itong sinasabi ni Eusebius, na-appreciate niya. Of course, si Eusebius, early church father, isa siya sa mga tumulong para mabantayan at masukat yung changes ng church history noon, yung progression ng church noon. Pero mayroon ding mga kapatiran tayo, hopefully wag naman ngayon, na may heresing ganito. Na tinitingnan niya na pag devoted ka sa Diyos, mga gawain lang ng pang-Diyos, na maka-Diyos yung gagawin mo. At yung mga gawain makatao, may tinatawag na secondary piety. Yun yung nasa 1a, na sinasabi ni Eusebius. We don't believe in that, brethren. Kasi tingnan mo sa James chapter 2, verse 16. And one of you says to them, "Go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body. What good is that?" Itong James 2, this is regarding with faith without works is dead. Paano nasabi ni Eusebius na may secondary holiness, secondary piety sa mga mga trabaho na labas ng iglesia kumpara dun sa mga trabaho sa loob ng iglesia? Ang nagiging issue dito, brethren, or dun nga sa point 1c, nagkakaroon ng disdain, contempt, and devaluation for non-religious work. Clear yung scripture sa atin. Paano mo magagawa yung James 2 verse 16 kung wala kang provisions personally? Kung wala kang pinaghuhugutan ng income, wala kang pinaghuhugutan ng pera, ng salapi, how will you say to your brother who is in need, paano mo fulfill yung need niya, di ba? Sasabihin ba natin, we trust in God, pero He laid out the means for us that we should be working? Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor. So we tie back to this, or iniingatan natin ngayon sa medieval attitudes natin. Huwag tayong maging Gnostic, huwag tayong bitawan na natin itong medieval attitude na to, na hindi, pagkagawain pang Diyos, technically yung pagtatrabaho pa rin, gawain pang Diyos yun. Hindi lang natin nakikita dahil nga, nasisilaw tayo sa pangkaanyuan. Ingatan natin na yung pangkaanyuan lang yung tingnan natin at hindi yung kabuuan. Kasi ika nga nila, kung nasa medieval attitude ka ngayon, mortify that. Dahil hindi magkaiwalay yung spiritual at yung pang-utilitarian. Parehas na provision ng Diyos lahat yun. Kung nakapagpanalangin ka, pag-pray mo, work mo. Di ba? Yun yung mga examples ng practical applications natin na pang-patay or pang-mortify sa pag-devalue sa non-religious work. Natingin ba natin na yung isang janitor sa isang kumpanya, mas mababa yung antas niya kumpara sa isang kapastoran natin dito? Ingatan natin, brethren, huwag tayong maging mapanghusga sa mga trabahador. Kasi sila yung nagtatrabaho ng marangal, ng may dignidad, at nag-iingat pa rin na masunod yung kawain ng Diyos. Ito yung laging sinasabi sa atin na kahit yumaman o hindi, ang janitor at ang kapastoran, lahat yan sa mata ng Diyos ay hindi nararapat sa grasya niya. Pero nag-iingatan pa rin lahat sila ng Diyos. The same grace, the same common grace. So let us
go away with this medieval attitude that spiritual activities are superior to the utilitarian activities. Let us consider this instead, that all activities under God are worthy to God for His glory. Whether spiritual or utilitarian, let us all submit them to God. So yun yung pag-iingat natin sa medieval attitude sa first point. And for the second point regarding the Reformation and Puritan development, yan, dito na papasok yung sinasabi natin na vocation or calling. Dito sa 2a ni Calvin, sa Institutes, Book 3, Chapter 10, Section 6, let me read. The Lord enjoins every one of us in all actions of life to have respect to our calling. Tulad sa example natin kanina. Therefore, lest all things be thrown into confusion by our folly and rashness, He has assigned distinct duties to each in the different modes of life, in that no one may presume to overstep his proper limits. He has distinguished the different modes of life by the name of callings. Again, ayoko naman maging derogatory example natin sa janitor. Pero kung ang panawagan sa'yo ng Diyos, maging janitor sa buong buhay mo, at tinalaga talaga ng Diyos para sa iyo, may mali ba doon? Let's consider that. Sabihin natin, hindi ka as skilled or as competent, may limitations talaga sa upbringing mo, nasa society ka that does not provide equal access to opportunity. Let's say may mga ganun talagang consequences and situations. Do we still consider those, ika nga nila, low wages or low-paying jobs still not be consistent with the commands of God? So again, brethren, let us mortify this notion of materialistic considerations only for our work. Because again, with our knowledge of God, we understand that all glory that is due to Him is through all aspects of life. Ito yung magiging practical effects sa atin yan regarding sa Reformation development or Puritan development. Accountability and proper worship due to God despite having horrible jobs. Kaya ngayon, kung sa current mong work, let's examine this. Pinag-pray mo pa rin ba yung mga tinatrabaho mo? Pinag-pray mo ba mga katrabaho mo? Mga leaders sa organization mo? Sa mga papalibutan mo sa iyong organization? Are you still doing your job without grumbling, without complaints against God, against those people? Because we have to be very careful, brethren. When we say we have a horrible job, are we saying that the will of God is not good? Na kaya ako nilagay sa horrible na job na to dahil di siya naaawa sa akin, hindi niya nakikita yung yung sitwasyon ko. Hindi ba't mas nakakapagbiyayang tingnan or mas nakakapagbiyayang isipin na may trabaho ka pa rin? Of course, hindi ko sinasabi dito na pagka may kawalang yaan sa loob ng trabaho niya, wala kayong gagawin. Pag-uusapan pa natin yun in the further points. Pero simulan natin sa point of contentment. Simulan natin sa kakontentuhan, hindi sa discontentment. Na kahit ilagay ka saan ka man i-assign, magandang sitwasyon, hindi magandang sitwasyon. Gamitin mo yung sitwasyon na yun para maluwalhati pa rin yung Diyos. Wag unang lalabas sa bibig sa atin sa mga trabaho natin. Basura tong trabaho ko. Wag nawa sana mga kapatid. Hindi makita pa rin natin na hindi ganong kagandahan yung trabaho ko, pero pag susumikapan ko yung magawa yung trabaho ko na may excellence. Dahil para sa Diyos yun, hindi lang para sa tao. So let us mortify our discontent with our jobs. Let us go away with materialistic doctrines. And let us focus on spiritual doctrines that glorify God. So yun yung sa first 2 points regarding medieval attitude and sa Reformation and Puritan development. Hindi maganda na nagtatrabaho tayo na may discontentment. Yun lang yung pinaka-point doon, brethren. Let us work with contentment as to the Lord, not as to men. Tulad ng panawagan sa atin ni Paul. For the third point, dito na medyo magiging mas macro yung view natin or mas larger yung view regarding kasi sa economic principles. Kailangan yung trabaho din kasi natin, may pinapatunayan din kasi yan. Depende yan kung kung Marxist ideology or capitalist ideology. Pag-ingatan natin, brethren, na yung gagaling itong mga materialistic na view natin dahil tinitingnan natin yung man as homo-faber sa 3a. Man as maker or worker. Dito sa Marxist ideology, may senses of truth sila, pero karamihan talaga dito, nila, mali or heretical. Titingnan mo. First point dito, na part ng Marxist ideology, the whole identity of man is in his work or labor. So nila, ang tao ay trabahador, at ang trabahador ay tao. Yun yung punto nila regarding sa tao. Pero ano ulit yung paliwanag natin sa pinaka-umpisa? Man is created under the image of God, imago Dei. Sa second point nila, sa 3a2, only labor produces real value. To separate labor from its product, it results to alienation o pagkadismaya. Kung tinitingnan natin na ang labor o ang paggawa natin ay nagbibigay lang ng tapat na value o ng tapat na, let's say, kasapatan,
may kakulangan din dito. Kasi again, not all labor is being produced equally. Paano yung mga labors natin sa Diyos? Kasi ito yung issue talaga sa materialism ng Marxist ideology na hindi talaga pwedeng may ayos sa Kristiyano natin mga pananaw. Pero nagtatrabaho ka lang talaga para sa pera. Pagka wala ka ng pera, wala ka ng kwenta. Yan yung very morbid na conclusions na makukuha natin sa Marxist ideology. If you are of no use to the state, if you cannot produce labor, if you cannot produce real value, then you are worthless. Wala kang pakinabang sa estado dahil wala kang mailabas na labor, wala kang ma-produce na real value. So, ibig sabihin ba yung mga tao, for example, sa Bible, sinasabi mga widowers, mga elderly na, hindi na makagalaw, yung mga baldada na, ano sila, hindi sila tao. So, ingatan natin mga kapatid na itong mga ideologies na to, pervasive to sa panahon natin ngayon. Akala ko nga rin noong una, natapos na natin ito noong 20th century pa lang, nung natapos na yung World War II, nung natapos na yung Cold War, nung natapos na yung mga pag-aaway natin sa political ideologies, pero hindi. Mukhang hanggang ngayon pa rin, mayroon pa rin mga ideas na ganito. Naingatan natin, brethren, maproyektahan natin yung church, at makapatiran natin, at makasama natin sa maling ideology na ganito. Again, for the concluding part ng Marxist ideology, for the Marxists, laborers are obliged to fight against ruling capitalists to gain social justice. So paano ka nga ba mag-institute ng social change kung ikaw ay isang Marxist na ideologue, or kung ikaw ay isang Marxist? Labanan mo yung kapitalista at ikaw ang mamuno. Yun yung pinakapunto eh. Hindi magkakaroon ng hustisya sa lipunan hanggat ikaw, na Marxist, hindi ka nakikipaglaban sa current system natin. Yan yung yan yung vocabulary. Yan yung dialogue. Yan yung structure ng mga ika nga nila, mga Marxist na, yung ba sabi, agad-agad kung brethren o hindi eh. Pero ito yung mga sinasabi ng mga Marxist na tao. Na sa usapin ng work, again, mag-iingat tayo, brethren. Dapat may paninindigan tayo sa mga prinsipyo natin. Dahil kung hindi, pwedeng maging very simple lang. Itong mga taong ito, naka-meet na ako ng mga Marxists sa PUP. Personal example to. Talagang very genuine. Very sure talaga sila na need ng social change dahil nakita nila yung kapighatian sa lipunan. Pero despite the genuineness, the sincerity, we know those are not God glorifying. Kasi means of men yun, not means of God. Does that mean lahat ba ng revolution, lahat ba ng revolts? Mali. Let's temper that, brethren. Kasi dahil sa mga dahil hindi naman sabing Marxist, kundi mga may socialist agenda, pinush nila, may minimum wage, ng trabaho, lagpas 8 hours, dapat overtime na. Ng work, pag lumagpas ng 12 hours, dapat emergency reason lang at hindi palagian. Kasi, again, going back to history, industrial revolution, o may ruling class na agad ng mga elite na mga negosyante. So, mga negosyante na to, walang pakialam sa workers' rights. Walang pakialam sa mga workers. Gusto lang nila magtrabaho yung mga sinasakupan nila at lahat ng kinikita nila, depende sa awa nila, yun yung sahod nila. Walang negotiation na nagaganap. Kung ako yung baron noon, yung tawag nila baron noon, ako may-ari ng pabrika, ako magsiset ng lahat ng rules, walang pakialam yung gobyerno, kung may napoproduce na impact yung factory natin, okay yun. Alam niyo, brethren, kaya nagkaroon talaga sa Marxist ideology kasi may mga taong ganun. May ganung realidad talaga na yung mga yumayaman ng sobra-sobra, ng higit sa, hindi na nila kailangan ng pera na yun, pero excess na yun, hindi na ginagamit para sa fruitful means ayon sa Diyos. So, again, brethren, mag-ingat din tayo na makita din natin yung positive aspect ng mga brethren, yung mga Marxist na people. Kasi may pinaglalaban sila at justified yung pinaglalaban nila. Pero again, yung means yung titingnan natin. Are they the means of God or the means of men? May mga revolts na justified. Dictatorships na pinatumba. Pero ano yung pinalit? Yun yung ingatan natin. Again, are they the means of men or are they the means of God? Pag tingin naman natin kasi sa kabilang ideology, sa current natin, sa capitalist ideology, may ganito ring view, naman nasa cog in the machine. Kasi sinabi kasing cog in the machine, yan, may makina ka, may iba-ibang pyesa. Tapos yung tao doon, parang isang parte siya sa pyesa na yan. Pansinin niyo yung dalawang language, no? Na parehas na dinidehumanize kung ano yung tao. Parang nililimit lang siya sa role niya. Kaya iniingatan natin, brethren, yung pinaglalaban nating ideologies, mga pinapanindigan natin. Dahil again, kung itong mga ideologies na to, yes, naging useful siya para sa improvement ng society natin. Pero hindi ibig sabihin yan yung kumpiyansa natin. Kailangan natin bumalik sa kumpiyansa sa Diyos. Kasi again,
imperfect ng mga ideologies na to. Galing sa tao. At ayon nga sa knowledge of man, kung ang kumpiyansa mo sa knowledge of man, sa mga ideologies na to, you will find no peace. You will find no joy in your work, brethren. So tingnan natin sa capitalist ideology. Sa unang point, sa 3B1, market forces are what drive an economy. To disregard those are destructive. Of course, bilang sa capitalist society, kailangan natin maintindihan. Ano ba itong mga market forces na sinasabi? Bakit ba may supply? Bakit ba may demand? Ano nag-i-impact sa supply? Ano nag-i-impact sa demand? Bakit hindi pwedeng, tawag dito, bakit mahalaga mag-save? Bakit mahalaga gumastos? Bakit kailangan natin umingat sa paggastos sa palagi? Bakit mas madalas na issue sa tao yung hindi nagsasave? At madalas nagiging issue yung pag-i-spend? Lahat yun market forces. Of course, marami pang market forces. Capital, labor, means of production. Lahat yun, mga forces na may mga teorya behind sa lahat ng yun. Pero pinaka-point dito, maging aware tayo, brethren. Kasi sa mga work natin, yung mga policies sa work, mga batas natin sa work, lahat yan, influential yan sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Paano mo nasabi yung policy sa isang kumpanya, tama o mali? Ano yung pinagbabatayan natin? Tingnan natin yung batas natin regarding sa labor laws, titingnan din natin yung batas ng Diyos. Doon natin pagre-reconcile. At ingatan din natin, brethren, kasi nga, hindi pwedeng dahil capitalist ideology na tayo, okay na yan. Bahala na. The market will sort itself out. Hindi, brethren. Active tayo. We are part of those market forces. So it's also part of our calling, part of our imperative to lead those, not just to lead, but to reform those forces to be aligned with God. Tandaan natin, brethren, yung kapitalismo, isa lamang siyang sistema sa pagmamanage ng economy natin. Maraming may spot na manage ng economy, minsan hybrid. Dito sa Philippines, ang aware ako sa history natin sa Pilipinas, tayo talaga isa sa mga unang capitalist countries dito sa Southeast Asia dahil sa Tidings-McDuffins Act noong 1940s, 1950s. Kaya sabihin natin na una tayo sa pagiging kapitalismo or pagiging kapitalistang bansa, hindi siya garantiya sa prosperity. Yan yung ingatan natin, mga kapatid. We Christians are advocates sa point 3B3 that we are advocates of the gospel first and foremost, not cogs in a machine. Yan yung pag-ingatan natin sa mga ideologies natin, brethren. Lahat ng mga ganda regarding sa Marxist ideology, lahat ng mga ganda sa capitalist ideology, pag samasamahin natin, yun yung maging natin, Christian ideology. May mga value at may mga utility, ika nga nila yung mga ideologies na to. Pero hindi sapat na din yung kumpiyansa natin sa dalawang yun. Could be somewhere in between, could be wala doon. Pero ingatan natin, mga kapatid, huwag tayo maging blind sa ideologies ng mga to. Let us be firm in our Christian standing, in our Christian ideology towards God's kingdom first and foremost. So ang key point natin dito sa second paragraph natin, the historical development of work to the modern day will help us to better shape our work life, to be according to the gospel doctrines and not in vain ideology. So be careful, brethren. If you do not have an ideology, be careful all the more. Kasi pwede kang influensya na kung ano-ano lang. Pero ang pag-iingat natin dito, ang pag-iingat natin sa ating iglesia, nagtatrabaho tayo nang hindi na-impluensya ng mali. Hindi na-impluensya tayo ng banal na salita ng Diyos, ng banal na ebanghelyo niya. So yun yung second point natin dito sa historical development. Of course, marami pa tayong pwede pag-usapan regarding sa Marxist and capitalist progression, sa usapin pa ng mga Puritan developments, sa usapin nga rin ng medieval attitudes, marami pa yan. Pero I hope this strengthens, nagbibigay sa atin ito ng lakas. Bibigay ito ng kumpiyansa sa atin na hindi sa vain ideology, hindi sa kung ano-anong katuruan lang, kundi sa mga tapat na katuruan lamang ng Diyos tayo naninindigan. So punta na tayo sa practicals on 3 and 4 regarding the biblical objectives of work and the virtues of work. So mabilis na lang ulit, no, brethren? Regarding sa biblical objectives, two statements lang naman. Una, to enjoy and develop God's creation. Yung second, to gain self-support and advancement. At ang pangatlo, to have the means of helping the needy. So sa unang point natin, let's go to enjoy and develop God's creation. Hindi naman tayo, puro kalungkutan lang, brethren. Yes, mahirap magtrabaho. Yes, nakakapagod. Yes, mahapdi talaga magtrabaho, nakakabigo. Pero hindi ibig sabihin nun na pinapabayaan tayo ng Diyos. Titingnan natin sa Ecclesiastes 5 verse 19. Everyone also to whom God has given wealth and possessions and power to enjoy them and to accept His lot and rejoice in His toil. This is the gift of God. Di ba't napakabuti ng Diyos na sa kabila ng kapdian, sa kabila ng kahinaan ng tao, meron pa rin pag-iingat ng Diyos sa atin. The point here is that through work we find our dignity.
by participating in God's creation and providence. Consider that, brethren. Nakapagtrabaho ka, may mga years of experience ka na, may mga kakayahan ka at competencies na dati wala ka, na ngayon meron ka. Aren't those all precious gifts of God? So consider that. Napakabuti ng Diyos. Napakamapagbiyaya niya. We are all undeserving of that. Lahat yun, pwede na lang sana gawin ng Diyos. Ano na eh? Condemnation na eh. Judgment na eh. Pero hindi eh. Napakabuti ng Diyos. Napakamapagbiyaya niya. Na kahit sa mga blessings ng trabaho, sa mga fruits ng work natin, sa mga results na magaganda, sa mga successes, sa mga achievements, sa mga accomplishments, lahat yun, biyaya sa atin ng Diyos. And I hope we never forget, brethren, that we are always to glorify God in our accomplishments, in our competencies, in all those things. Let us always bring back joy, the glory to God. Because when we find our joy there, it is where God is. Hindi naman kasalanan mag-achieve eh. Hindi naman kasalanan magkaroon ng accomplishment eh. Walang issue kung i-announce mo. Ingatan lang yung pinapangalandakan. Talagyan, baka sin of pride na yun. Pero kung humbly mo, sinasubmit sarili mo sa Diyos, at humbly ka nagpo-pursue ng trabaho mo, para sundin yung kalooban ng Diyos, para lawalhatian ang Diyos, then take joy in your work, brothers. Take joy in your work, sisters. Because that is the will of God. That is the command of God being fulfilled. All the glory due to His name. So yun yung sa first point, regarding to enjoy and develop God's creation. So punta tayo lahat, brothers and sisters, sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 9 to 12, regarding our second point. 1 Thessalonians, chapter 4, verse 9 to 12. So samahan niyo ako sa pagbabasa. Basahin ko ito sa English version, ESV. Now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more, and to aspire to live quietly, and to mind your own affairs, and to work with your hands as we instructed you, so that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one. Verse 13, but we do not want you, sa verse 12 na pala. So yun. Regarding ito sa gift sa atin, ang point natin sa pagtatrabaho, ang pinakatungkulin natin, self-support, tsaka advancement. Hindi ka naman nagtatrabaho para, tawag dito, ma-lead to distraction eh. Kaya ka nagtatrabaho para sa advancement, para sa kaayusan, para sa pag-asenso. Sa Proverbs 14 verse 23, walang issue sa pagkita, brothers and sisters. Profit motive is legitimate. Kaya tayo nagdenegosyo, kaya tayo nagtatrabaho sa mga negosyante at nagtatrabaho para sa mga may-ari ng mga kumpanya. Then mahalaga mag-profit tayo para nabubuo natin yung lipunan, hindi nasisira. Akala natin, brethren, kung titingnan natin yung vacuum, ang hirap ng trabaho, nakabigo talaga. Nakabigo talaga kasi binubuo mo lipunan eh. At ganoon sana natin makita yung holistic view natin sa work. Yung work mo sa isang kumpanya, yung work mo sa isang maliit na lugar, ang pagtitinda, paglilingkod sa pamagitan ng pagtuturo. Lahat ng mga work na yun, elemento yan para manatili yung lipunan natin para hindi tayo magkawatak-watak. Yun yung overarching grace ng Diyos sa atin. Common grace, ika nga. Na hindi nasisira lipunan natin dahil maraming nagtatrabaho ng tapat. Mas maraming tapat kaysa hindi tapat. Nawain yung hope natin, brother. Pero hindi kumpiyansa sa tao, kundi kumpiyansa sa Diyos. Dahil again, kaya lang nangyayari yun dahil sa preserving grace pa rin na banal na Espiritu ng Diyos. Pwede tayong, again, hindi ko naman sinasabi na mas mapalad tayo. Hindi, tingnan natin yung realidad. Ano nangyayari sa Israel tsaka Hamas ngayon? Sa Israel tsaka Palestine. Kakagiraan sila. Paano ka magtatrabaho sa isang war zone? Kung bukas, pwede kang bagsakan ng missile. Sa Russia and Ukraine, kung magsasaka ka sa Ukraine, anong kumpiyansa mo na makapagsaka ka pa? Baka bukas may mga sandalang, may Russian tank na dadaan bigla sa nyo, sa lote nyo. So consider that, brother. And when we are working to support our families, sa point 2B, malaga talaga na consider natin yung katayuan natin ngayon. Na huwag discontentment. Again, contentment pa rin. Pero yun nga, may pag-self-support at may family provisions na tinitingnan tayo. Yan yung nagte-temper sa profit-driven motives natin. Gusto mo na ba talaga maging profit-driven para masabi mong mas marami ako sa iba? O kaya ka profit-driven kasi gusto mong mataguyod pamilya mo? Gusto mong mataguyod lipunan mo? Gusto mong mataguyod yung pamilya mo? Para may makain sila kinabukasan sa next few months. Of course, again, long-term planning yun. Hindi kasi sabi na dapat lahat tayo ang long-term, ang profit-driven motive na mapakain yung pamilya. Hindi ma-leach out yung mga hindi kayang matulungan sarili nila. Yun yung point ng pagiging profit-driven natin. Yun yung nawala sa panimula ng mga capitalist era ng 20th century. Kaya lumabas yung Marxist ideology. Paano yung mga manggagawa na nahihirapan? Sinong aasikaso sa kanila?
Yun yung tugunan natin bilang mga Kristiyano, bilang isang iglesia, bilang mga Reformed Christians. Let us also redeem that part of society. Yung mga walang malapitan, yung walang tumutulong sa kanila, hindi tayo tumulong. Na makita nila at nang maluwalhati nila yung Diyos. Wala silang kakayahan na masuportahan nila sarili nila. Tayo sumuporta. Bakit? Kasi yung profits na nakagain natin, na ayon sa grasya ng Diyos, yan yung daluyan ng pagpapala para sa kanila. Baka tayo lang yung daluyan ng pagpapala nila. So consider that, brethren. So let us not be profit-driven because of materialistic concerns, but because of God's command. Let us secure, sa 2C, sa point 2C, let us secure opportunities that maximize profitability for oneself and for the family as a moral obligation. I-secure natin. Again, dito ibig sabihin, mas malaki pala kikitain ko kung magbibenta ako ng drugs. Ingatan pa rin natin na huwag tayo maging padalos-dalos sa consideration kung saan natin i-maximize yung profit. Hindi sa drugs yun, brethren. Sure tayo, hindi sa drugs. So, may warning talaga. Profit must be mortified under concern of the spiritual good as well. Again, kahit man daming gusto mag-OFW sa ibang mga bansa. Bago yung umaman yung mga bansa na yun, hindi ba't yung mga citizen nila? Hindi ba't yung mga tao na nirahan doon? Nanindigan sila na kung ano yung kinatayuan ko dito, sisiguraduhin ko, uunlad tong kinakatayuan ko. Sinner and non-sinner alike. Sa mga reprobate and not reprobate alike. Yun yung naging paninindigan nila. Bakit mauunlad yung mga Scandinavian countries? Bakit mauunlad ito mga tinatawag natin mga first world countries? Ano ba paninindigan ng mga citizenry nila? Paunlarin ko tong lugar namin kasi ayokong katagpuan to na mas masahol kaysa I would not want what I've seen or what I've experienced to be the same or worse. Gusto nila kung yung kinatagpuan nila, mas maganda. Ika nga nila sa Greek proverb, yung mga nagtatanim ng puno ngayon, hindi naman nila ma-experience yung fruits nun kundi para sa next generation. Nawa, yun yung panindigan natin. Yun yung maging punto natin regarding self-support and advancement. Self-support with the acknowledgement, with the idea that this is also supporting those communities around us. Not just ourselves, but for those communities. And for example, at lalong mahalaga para sa Iglesia ng Diyos. Na kaya tayo nagsisip ng profit, kaya natin minamortify yung mga sins natin, kaya natin minamortify yung profit-seeking motives natin to advance the kingdom of God here on earth, which is the church. So sa third point na pasadahan na natin, to have the means of helping the needy. Without this motive, all profit-seeking activities is selfish by nature. Don't be selfish. Yun yung point ng scripture. Don't be selfish. The work becomes dehumanizing when detached from benevolence. It purely becomes competition. Bakit may mga toxic na workplace? Bakit may mga trabaho na nakakarindi? Bakit may mga trabaho na mababa talaga yung tingin natin sa lipunan? Yes, may realidad talaga na yun. Pagka janitor ka, mababa estado mo. Bakit? Kasi tinanggal yung elemento ng pagtulong. Tinanggal yung elemento ng empathy at benevolence. Naging competition na lahat. Lahat gusto maging CEO. Lahat gusto maging may-ari ng kumpanya. Lahat gusto maging nasa pinakatuktok ng mga posisyon na hindi sila qualified. Bakit? Kasi tinitingnan na nila yung personal. The knowledge of man only. So ingatan natin, brethren. Part ito ng paglaban natin sa pagkakaroon lang ng isang competitively driven mindset. May panahon para sa competition. Tulad ng sabi ko sa mga market forces natin kanina, kaya may mga iba't ibang negosyo kasi pinupunan nila yung needs ng lipunan natin, yung mga needs ng tao. Doon talaga papasok yung competition. Pero kung puro needs lang talaga ng tao, hindi para pagluluwalhati sa Diyos. Walang issue sa mga negosyante na hindi sahuran ng tapat yung nila, manggagawa. Pag-usapan natin sa virtues of work. Kung ikaw trabahador sa masahol na negosyante, babawian mo rin. Hindi ka magtatrabaho na may quality. Hindi ka magtatrabaho with excellence. Dadayain mo pa yung oras nila. Kasi, total, kanya-kanya pala Nakikita natin, brethren, kung ano nangyayari pag nagde-devolve tayo sa pagiging mga kasalanan natin. Kung hinahayaan natin na hindi tayo naninindigan sa mga kautusan ng Diyos. So let us work according to the will of God, not to our will. Let us not dehumanize. Huwag nating maliitin, huwag nating pababain yung dignidad ng mga tapat na trabaho. At pataasin natin. Iangat natin kung paano inaangat sila ng Diyos mula sa mababa nilang estado. Kung paano iniingatan sila ng Diyos through His graces. Kung sila iniingatan ng Diyos, bakit tayo hindi? So let us consider that, brethren, regarding our biblical objectives for work. Let us redeem our workplaces. They be aligned to God, to God's will, to God's glory, to God's kingdom, and not to ourselves. Let us be careful with that, brethren. So yung regarding sa biblical objectives, pagdating natin ngayon sa virtues, sa last point, may iba-iba talagang provision. Depende sa estado mo sa buhay.
Tulad nga ng pag-usapan natin, may mga kanya-kanya tayong vocation or calling. Ganun din sa bawat isa sa atin. Iba sa atin, self-employed, iba employer, iba employee, or aspiring employee, yung mga non-employed ngayon. Ganun naman din magiging situation na. It's either self-employed or employee. May kanya-kanyang vocation tayong pinapanghawakan, pinapanindigan. Kaya ingatan natin, brethren, na masunod natin kung ano yung nakautos sa atin. So for example, kung ikaw ay self-employed, you own both capital and the labor. So common to mga VAs, virtual assistants, common din to yung mga abogado, mga consultants. Yun yung mga example ng mga self-employed. Yung may mga sariling clinic, yun, mga doctors din, may sarili silang clinic. Ano yung sinasabi sa kanila? Be diligent in labor, Ecclesiastes 9 verse 10. Manatili silang honest, always. Ika nga, honesty is the best policy. Always the policy, yung honesty. At yung pangatlo din, workaholism is not diligence. So kung ikaw ay isang self-employed, ito yung mga quick warnings, quick reminders, and quick exhortations. So kung ikaw ay self-employed, salamatan mo yung Diyos sa ginagawa mong trabaho at gawan mo na may kahusayan. Huwag naman may kapalpakan or may mahinang paraan o mababang kalidad ng pagtatrabaho. Dahil again, pinaglilingkuran natin sa mga trabaho natin, hindi tayo, hindi yung boss lang natin, hindi lang yung tao nasa harap natin, kundi yung Diyos. Kung ganun yung nasa kaisipan natin, hindi magiging mahirap, brethren, magiging diligent, magiging excellent. Kung laging remind ka, uy, o nga pala, sa Diyos ko pala ito ginagawa at siya yung nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya ako magiging honest at hindi ako magsisinungaling. Dahil ayoko mag-collapse yung society. Kaya talaga, siguro itong maganda example dito. Yung Soviet Union, na ngayon Russia, pero technically, mas madaming mga bansa yun. Grupo ng mga bansa yun. Kaya bumagsak yung Soviet Union dahil hindi sila naging honest sa mga trabaho nila. Yung pinaka-pinuno nila si Stalin, kapag sinabi mo sa kanya yung totoo, papapatay ka. Kasi tinutuligsa mo siya eh. Yung mga sumunod nasa sakupan ni Stalin, yung mga henchmen nila, pagka nagbabalita sila ng masamang report, pinapakulong, pinapapatay. Pababa na pababa yun. Kung yung pinuno mo sa pinakatok-tok, ganun, pababa ka ng pababa, kaya nag-collapse. Kasi namuhay sila sa dishonesty. Kaya yun yung rason natin, brethren, kung bakit mahalaga na maging honest tayo sa mga trabaho natin. Dahil pwede sa atin magsimula yung societal collapse, so wag naman. Pero yun yung pag-iingat sa atin ng Diyos. Kaya tayo magiging honest, dahil yun yung utos ng Diyos. Yan yung mga para sa mga self-employed. Para naman sa mga may kapital at nag-hire ng laborer, of course, praise God. Kasi kung employer ka, abay matindi ka. Siyempre, hindi lang basta-basta yung pagiging employer. Kailangan mo talaga matinding puhunan. Kailangan rehistrado ka sa SEC. Kailangan talaga may corporation or LLC ka na nakapangalan sa'yo. Examples lang yun, brethren. Pero salamat sa Diyos kung ikaw ay isang employer. May pag-iingat din sa'yo. Una, exploitation and discrimination. Leviticus 19 verse 33. Ang daming provision ng Bible regarding sa exploitation and discrimination. Imagine natin, bakit ang daming batas? Kasi nga, ang daming kasing binawalan niya yung sinasakupan nila eh. Yung taong dapat nilang ingatan dahil pinapaingat sa kanila ng Diyos, hinahayaan lang nila magdusa. Ibig na sila yung maging daluyan na pagpapala, magiging daluyan sila ng kasakiman. Kaya ingatan natin, brethren, kasi pag ang Diyos ang bumawi sa mga nasasaktan na yun, paano ka makakapalag sa Diyos? Diba? So kung ikaw isang employer, mag-ingat ka. Do not exploit, do not discriminate. Kasi God knows who will have His vengeance upon them. Alam ng Diyos kung sino yung dapat niyang parusahan. Kaya pag-ingatan natin ito, brethren, lalo sa mga employers. Verbal abuse and threatening words. Sa Ephesians 6 verse 9, makikita natin yun. Huwag naman din, tawag dito. Sa mga employers din, kaya nga may mga human rights at may mga workers' rights tayo na sinusunod. Dahil di maganda na pinapahiya mo yung nagtatrabaho para sa'yo. Parang binabaril mo yung paa mo nun eh. Kung isipin mo. Nagtatrabaho siya para sa negosyo mo, pero sinisiraan mo. So anong punto niya ngayon para magkaroon siya ng motivation na palaguin yung trabaho? So para sa mga employers, hindi ka naman din magiging employer kung gano'n ka talaga masahod. Pero pag-iingat yan. Again, unfair wages ulit. Kumikita ka ng... May mga statistics kasi na na kung 500 yung kinikita mo, expected sa'yo na employer mo, nakikitain niya, times 10 nun. Kasi meron pa mga business costs, administrative costs. So essentially, kung 500 kinita mo sa isang araw, ideally, 5K yung nalalabas mo na gross profit para sa negosyo, para manatili siya. Kung sa tingin natin, kulang pa rin yun sa negosyo, again, kung nagsimula sa discontentment, talagang kukulangin. Kasi walang sasapat sa isang puso na discontent eh. Kahit sabihin mo, tapat na nagtatrabaho yung mga trabahador sa ilalim ng kumpanya mo. Bakit na may mga kumpanya na binabrand natin as black companies so dapat iwasan? Kasi hindi kinoconsider yung usapin ng mga manggagawa eh.
Yung mga bumubuhay sa kumpanya, imbis na buhayin sila, pinapatay. So, paano mabubuhay yung kumpanya? At maraming mga ano yan, yun yung pag-iingat natin, brethren, sa mga kumpanya na yun. Sa mga boss at sa mga employers na gano'n. Kung unfair sila mag-provide ng wage, duty mo talaga, huwag silang pagtrabahuan. Kasi unfair. Pumunta ka dun sa fair magbigay ng wage. At again, kumpiyansa natin sa Diyos, hindi lang basta-basta itong mga desisyon na to, hindi lahat ito may pag-iingat pa rin sa kalooban. Ingatan din natin yung usapin ng fraud sa James chapter 5 verse 4. Pwede natin puntahan yun. James chapter 5 verse 4. Sa USB ko ulit babasahin, brethren. Behold, James chapter 5 verse 4. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Pag umabot nga talaga sa tenga ng Diyos yung kapighatian ng mga tapat na manggagawa niya. Kapag bumawi yung Diyos, sino makakapala? Kapag ikaw yung employer na ganun, ingatan mo. Kasi pag binawian ka ng Diyos, sigurado, dire-diretso yan. Ika nga nila, comprehensive yung judgment. Hindi lang sa ngayon, hindi sa kaluwalhatian pa. Kaya para sa mga employer, at naman, syempre, wag lang basta natin ibata sa mga employer din natin to, ito, sabi sa Bible, ganito dapat. Hindi, ninegotiate lahat yun. Pinag-uusapan, dinadaan sa business negotiation, discussions, round table talks. Hindi lang basta-basta, brethren. Ingat din tayo kasi iningatan din negosyo. May agenda yung employer, may agenda yung employee. Para sa employer, dapat maging ganun yung agenda niya. Kasi yun nga eh. Paano ka mamotivate magtrabaho sa isang kumpanya na alam mo, lantaran talaga na unfair mag-provide ng wage, nagko-commit ng fraud, madamay ka pa sa kumpanya na yun. So, prerogative sa Kristiyano na ingatan yung mga kumpanya nag-cause ng fraud or nagde-deal ng fraud. Para naman sa mga employers pa rin, affirmative naman din na panawagan yung Ebanghelyo. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 10, the authority which the Lord has given me for edification and not for destruction. Again, daluyan ng pagpapala, daluyan ng mabuting halimbawa, daluyan ng tapat na paglingkod sa Diyos, tapat na pagsunod sa Diyos. Napakapagbiyaya talaga na kung yung mahawak sa atin, mga team leaders, managers, senior managers, C-suite executives, at kahit na rin sa mga clients natin, biyaya talaga na kung sila ay nakikita natin nag-i-edify sa Diyos. Pero kung hindi pa rin yun. Hindi yun rason para hindi tayo mag-excel sa trabaho natin. Patuloy pa rin natin na manindigan. Dahil hindi natin alam, baka balang araw na ikaw na employee, naging employer balang araw, gusto mo ba yung ginawa sa'yo, ipapagawa mo sa iba. Ganun din yung ipapakita mong ugali sa mga hinahawakan mo. So again, hindi natin alam kung anong kalooban ng Diyos sa future, sa future state. Regarding sa pakamundong future state. Kung baka balang araw, senior management, may-ari ng kumpanya, or again, lowly worker, empleyado pa rin. Then, di lang naman sa usapin ng employer, kundi may mga pagkakataon din na nalalagay yung employee sa leadership role. Pupunta naman tayo sa third point doon. Pero yung third point dito, pagka ikaw yung employee na nalalagay sa leadership role, nag-apply pa rin sa iyo yung same call, same commandments. Sa 3a, may kita natin, at sa Titus chapter 2, verse 9 to 10, puntahan din natin itong part ng scripture para ma-frame din yung discussion natin. Titus chapter 2, verse 9 to 10. Bondservants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God, our Savior. So clear yung call ng commandments sa atin. Sa 3a, affirm the commands of God by being a faithful employee. Sa 3b, avoid half-hearted obedience. Half-hearted obedience is still disobedience. So let us avoid that. And sa 3c, in practical sense, do the work expected. Right? Pagka ginagawa mo yung tapat na trabaho, alam mo kung ano yung itsura ng hindi tapat na trabaho. At alam mo kung kailan ka papalag when you are given unlawful and sinful orders. 1 Peter chapter 2, verse 18. Pero again, may caveats doon. May pag-iingat tayo. Hindi ka laging papalag. Hindi ka lang din palaging susunod. Alamin mo, with discernment, with wisdom, with maximum meekness, nakasabi din sa 1 Peter, with maximum humility. Susunod ka. Basta tapat yung utos. Mahirap o hindi, simple o komplikado, kung tapat yung utos, gawin mo. Pero kung kalaban na to yung kautosan ng Diyos, daan mo muna sa tamang civil discussion, negotiation, round table talks. Pero kung hindi talaga, at nagpupumiglas talaga, I hope, brethren, kung malagay man tayo sa sitwasyon na to, pag-ingatan tayo ng Diyos. Dahil yung mga point talaga na, kung act of rebellion natin, hindi natin gagawin yung trabaho kasi,
sinisiraan nila yung utos ng Diyos. Sinisiraan nila yung Diyos at hindi tapat. Kung utosan tayo magkasala, pag narinig naman ng Diyos yung apila natin sa Kanya, laban sa mga taong ganun, babawi at babawi yung Diyos para sa atin. So that's the key challenge. Christ has redeemed us to work for His kingdom glories, extending to earthly institutions, not the other way around. The earthly institutions, yung mga institusyon dito sa lupa, mga kumpanya, mga gobyerno, mga kung ano-ano pa, lahat ng institusyon na yan, lahat yan nasa ilalim ng kaharian ng Diyos. At ang bawat institusyon na panaglilingkuran natin, dapat man, mga mananampalataya man o hindi, lahat yan ay inalagay dyan para sa gawain ng Diyos. Lahat yun, iniredeem ng Diyos. Pero hindi lahat naniniwala. So, ito yung panawagan sa atin, brother. Let us help in reforming those institutions for them to be God-glorifying, to be kingdom-glorifying. Maring hindi man ganun kalaki, hindi natin alam. Maring maliit ang impact natin sa organizations natin, pwedeng napakalaki. Pero lahat yun, isang utos, isang command. Glorify God in your work. Glorify God in your duties. It is Christ who has redeemed us, not ourselves. At maaaring dumating na yung point na baka ikaw lang yung Kristiyano dun sa sa institusyon nyo, sa organisasyon nyo. Ano mangyayari sa'yo? Patuloy ka bang maninindigan sa ebanghelyo ng Diyos? Nagpapatawad ng kasalanan? Na bumubuhay ng kasalanan mula sa patay? O mananahimik ka lang? Will you not represent Christ in those situations where you're the only Christian? Ikaw lang, ito yung medyo funny din sa kwento ko sa kumpanya ko ngayon. Nagugulat ka na napaka-rich ng history ng Reformation, ang dami nangyaring reformation dito sa Pilipinas. Pero maka-encounter ka ng tao, sasabihin niya, ano yung Reformed Baptist? Di ba? Maaaring tayo lang yung naging representasyon sa kanila. Kung ano itsura ng tapat na doktrina, ng tapat na pagsamba sa Diyos, ng tapat na pagsunod sa utos ng Diyos. Gamitin natin yung mga pagkakataon na yun, brethren. Not just to work dutifully, but to share in our work. To let our work be a testament to the abounding goodness of the gospel of God, to the abounding goodness of His salvation, our joy to Him. So yun lang naman, brethren. Regarding our study for the Christian work ethic, I hope na marami tayong kinapulutan. Marami tayong magagamit sa mga trabaho natin. Hindi matatapos dito yung study natin. Ongoing to. Sa mga trabaho natin, sa bahay at sa labas. Sa mga panahon na nakikita tayo na iba, na tayo lang nakakita sa sarili natin. I hope this study helps us, brethren. So, all the more, glorify God. Yun lang naman. Open na tayo for discussion. Okay. Water? Sige. Oo. Sa gano'n, nag-work eh. Actually bro, preamble ko yun. Hindi, pero salamat bro sa work ethics na lecture. Siguro quick lang na realization na yung work is gift ni God at pati yung dignity as a person galing din kay God para maging participant tayo dun sa ginagawa niya to advance His kingdom and for His glory. Siguro correct me if I'm wrong, kung part din ng work yung pagiging students sa pag-aaral nila, tapos yung mga housewives and house husbands in temporarily in taking care of the household, tapos ganun din sa parents in taking care of or raising up their children, ganun din sa benevolence or mga sick persons. I believe they're also called na magpagaling or pray. Yun. Tapos siguro may question lang then at what point where diligence becomes workaholic or overwork? Ano yung nagdodraw nung line na nagiging masipag lang ba ako dahil sample dalawa yung trabaho ko or bukod sa may trabaho na ako may side business ganyan for example. Paano natin masasabi na overwork na siya? Yun lang po. Sige. Salamat Brother Joel sa question. So isa-isahin muna natin. Regarding sa unang part, regarding sa paano yung mga students and housewives, yung mga wala naman talagang tawag dito. Technical terms nila dito is gainfully employed in yung term.
hindi naman sila gainfully employed. So, anong gagawin natin sa vocational calling nito? May future, ano kasi, tawag dito, future employment prospect or ikaw na prospective employee or employer or self-employed. Sumika pa rin sila na parang magtatrabaho ba ng araw. Kasi ikaw na, kaya ka naging student, kaya ka naging student sa student muna. Kasi alam mo, balang araw, may paggagamitan yung mga napag-aralan. Yung mga teorya, yung mga na padaanan mo sa mga institusyon ng pag-aaral, lahat niya may paglalagakan. Yun, depende sa'yo kung mapaglalagakan, related sa field mo o hindi. Pero technically, yung skills na nade-develop doon, gagamitin yun para sa gainful employment someday, either as employer, self-employed, or employee. Para naman sa mga housewives, again, ano sila, self-employed. Kasi yung capital at labor nila, ang binibuild nila dito, hindi naman system sa isang company, kundi institusyon ng pamilya. Yung institusyon ng Diyos sa kanyang lipunan. Para sa mga housewives, again, iniingatan nga natin yung konsepto dito ng mababang or secondary piety. Kasi kung di dahil nga naman sa mga magulang natin, consider natin to, yung mga tao ba tulad ni Calvin, kung hindi naging tapat yung mga magulang sa kanila, napalakihin sila ng tama. Yung mga tao ba tulad ni Jonathan Edwards, na kung hindi naging tapat yung mga magulang nila, yung nanay nila, napalakihin sila ng ayos sa salita ng Diyos. Makikilala ba natin sila ngayon? Yung mga reformers noon, yung mga Puritans noon, yung mga tapat na pastor ngayon. Kaya mga nasa malalaking kumpanya ngayon, mga kinikaling na self-made. Self-made na ba sila? Nung pinanganak pa lang sila sa sinapupunan? Meron ba sila mga skills and competencies nung bata pa lang sila? Hindi pa lahat yun dahil sa katapatan ng magulang nila, reprobate or not, dahil sa katapatan ng magulang nila, kung sila ng competency, lumagawa at masenso sila. Lahat yung common reason kasi. Hindi natin pwedeng maliitin kasi kung hindi ka magiging, for example, sa case ko ngayon, hindi ako magiging data analyst kung hindi naging tapat mga magulang ko sa akin, napalakihin ako ng nasa ayos. So, may part talaga gano'n na kailangan i-humble din ng mga nasa pataasan ngayon, nasa karangyaan or sa maayos sa sitwasyon ngayon, na hindi lahat galing sa sarili nila. Walang self-made talaga. Lahat yun ayon sa Diyos. Ayon pa rin sa efforts ng komunidad na pinalibutan sila. So yun yung regarding sa mga housewife. Huwag natin maliitin. Kasalanan yun. Brothers and sisters, maliitin natin kahit anong trabaho basta marangal, tapat. Hindi sila equal of value. Kasi again, brethren, what's the price of being a mother? How can you quantify that in terms of the value na bibigay nyo? Ikaw nga nila, kapag ito yung maka-quantify natin, pag mali yung pagpapalaki, pag hindi tama yung pagpapalaki, makikita natin yung impact ng society sa community nila. So yun masasabi ko ng Brother Joel. Kasi yung sa third point, first, second point, yung sa usapin ng workaholism at diligence. Clear naman yung prescription ng command. Kapag hindi ka nakapag-Lord's Day, mark na agad yun na hindi ka diligent. Pagka nalilate ka sa Lord's Day, again, another mark yun, na hindi ka nagiging diligent sa Lord. Kasi, ayun yung tawag dito. Yung husga sa atin yung Diyos yung judgment Hindi ka nalilate sa trabaho, pero nalilate ka sa Lord's Day. Kasi yung diligence doon. Kasi yung glory due to God. Tawag dito. Madami kang pera pang luho, pero wala kang nai-offer sa church niya. Hindi ito usapin ng prosperity, usapin ito ng commandment. Kung mayaman ka, wala kang pinagkali pa kung pinamayaman ka ng Diyos hindi, kasi hindi ka kahit tumutulong sa iglesia. Di ba? Yun yung pag-iingat natin, kasi kung paano mag-isip yung Diyos, hindi man natin makakabot. Pero kung iisipin natin in a sense na gano'n, nakakatakot na iwan tayo hindi parang Kristiyano, hindi parang makasariling mga reprobate. Kaya ingatan tayo ng Diyos sa mga ganong kaisipan, mga ganong lagayan ng puso. Kaya nga tayo nagiging cheerful kasi cheerful na bibigay yung Diyos sa atin sa work natin. So yun yung pag-iingat natin sa pagiging diligent. Hindi naman inutos sa atin ng Diyos na gawin mo yung same na tawag ito na same workload ng CEO nyo. Hindi. Kung ano yung naka-assign sa role mo, sa responsibility mo, gawin mo yun para walang makaligtaan. Nabasa tayo kanina regarding sa mindful of your own work. Ano yung nabasa natin sa 1 Thessalonians sa maging mindful ka sa work mo, hindi sa work natin. Kasi pwede mangyari, hindi mo na nagagawa yung work mo, nagagawa mo yung work na iba, tapos mali pa. So yun yung pag-iingat mo. Ang daming marks na pwede natin makita regarding diligence. Pero again, all boils down to are you glorifying God? And if you're not glorifying God, you're not being diligent. You're just being sinful. So yun ang naman, Father Leo. I hope na nasagot yung mga questions. Magtatanong. Well, magtatanong. Sige, wala pa naman. Number 2.
May library mo. 2C? 2C. Sige. Yung pinaka-elaborative ko dito pa, yung regarding sa pag-maximize ng profitability. Pabalik ko rin siya dun sa paliwanag natin regarding sa capitalist system or ideology natin. Isa sa mga market... sige. Ayun na. Number 2, yung point, securing opportunities that maximize profitability for self, family, more obligation daw yun. Obligasyon daw natin ang magkaroon ng profit para sa sarili, sa family. Tapos yung D na maging yung profit, kailangan mortify para sa spiritual goods. Ano? Masasabi ko dun pa sa yun nga, regarding sa capitalist system na. May relation kasi yun. Kaya tayo nag-seek din ng profit para sa family natin. Kasi lahat ng goods na meron tayo, may bayad or may presyo. Kaya kung may presyo at may bayad yun, at ganun yung sistema na pinapalibutan natin, parte talaga ng obligation natin na makahanap ng paraan paano makakabili ng goods, paano makakabili ng services, para may provide sa family natin, para sa sarili din natin. Kasi yun na din yung utos ng Diyos eh. Magtrabaho ka ng tapat, para may provision ka. Yung sa curse nga kay Adam, pagbubukal ka talaga sa lupa at pag susumikapan mo talaga makakain. Dahil yun yung fault, yun yung consequence ng it. And since ito kasi magiging issue dyan kapag hindi mo sinisecure yung maximum profitability, ano sinisecure mo? In a sense, minimum lang. Kapag minimum profitability, ano yung pagka may mga dumating na sakunan, may mga dumating na emergency, ano pang hugutan? Kaya nga, pag-iingat natin dito mga kapatid, hindi tayo maging anxious sa mga ganun. Yung sinasabi nga dito, Pas, hindi iniingatan tayo na magkaroon lagi tayo ng pagkakataon na maluwalhati ng Diyos sa mga ganong sitwasyon. Kapag nagka-emergency at may panghugutan ka, hindi ka luwalhati at biyaya ng Diyos na may provision tayo para sa mga emergencies. At kapag yung profit natin hindi na mortify at nagiging makasalanan tayo doon, for example nito, nagiging greedy ka, nagiging selfish ka, at yun nga, yung kasakiman. Iingatan natin yung kasakiman kasi nga, hindi nakakaluwalhati sa Diyos yun. Dahil pinagkakait mo yung bagay, or hindi ka nga lang, tinatry mo makuha lahat sa'yo nang hindi mo kinukonsidera yung para sa Diyos. Yung pag-iingat sa atin sa usapin ng profit. Pag hindi kasi na-mortify yung profit, yun nga, nag-lead nga sa competition, nag-lead sa pangdaraya, sa fraud. Yung mga iniingat sa atin kasi regarding sa profit at sa pag-secure ng profitability. May tamang pag-secure ng profitability at may maling itsura ng pag-secure ng profitability. Pag kinatagpuan ka sa tapat na pag-secure ng profitability, kasama mo at kaalyado mo yung Diyos sa mga gagawin mo. Pero kung hindi, bumalik ka doon. Kasi wag mga kapatid, ingatan natin wag tayo mag-secure ng profitability sa pamamaraan at tayo lang yung nakakalamat, hindi yung Diyos. O tayo lang yung nagmamarunong at hindi tayo nagpapahumble sa Diyos. Kasi kukorek tayo ng Diyos eh. Dahil kung tapat siya nagmamahal sa atin, hindi niya tayo hayaan ma-secure sa ganun. Na magkaroon ng kumpiyansa sa maling pag-secure ng profitability para sa pamilya natin. Ikaw nga nila, ba, laging mainit sa mga pelikula yun. Eh, nagtitinda ako ng droga para sa pamilya ko eh. Bakit dapat sila pigilan? Kasi alam natin, hindi naman yung secure way ng profit eh. Kasi pag isa pang mark natin, kung bakit hindi secure yung profitability o yung pag-maximize na, may nasasagasaan bang ibang tao? Yun yung point eh. Pag titinda mo ng droga, pamilya niyo okay. Ikaw okay. In a certain extent. Pero paano yung mga pamilya na naapektuhan na na-addict sa droga? Paano yung mga pamilya paano yung mga taong na-addict? Di ba pag-iingat natin? Ganun din sa fraud, sa scams. Oo, na-maximize mo ang profit mo, pero may inaapakan kang tao, hindi dapat. Hindi na na-respeto yung rule of law, hindi na respeto yung commandments ng Diyos, na pag-iingatan mo yung neighbor mo. So yun yung masasabi ko, Pas, regarding sa question, pag-elaborate sa CN. Tala na sagot. Ay, tanong ako. Yung with regards dun sa profit, kasi ang initial understanding ko pag profit parang sobra sa pangangailangan, like kita, parang sobra dun sa normal. Parang tama ba? Parang excess. Parang iniisip ko yung pero dun sa pagkakapaliwanag mo, profit is parang kung ano yung service mo, meron ka lang tinanggap na bayad doon. Kasi nung initial, parang iniisip ko, excess lang siya. Na provide mo na yung pangangailangan, na fulfill mo yung responsibility mo, pero parang kasi kanina nabanggit din yung mga savings eh. So parang beyond beyond dun sa normal means o pangangailangan na. Halimbawa, as a father, may pangangailangan yung family ko, kumita na ako ng sapat doon sa pangangailangan nila. Parang iniisip ko yung profit is
beyond doon sa normal means ng family para halimbawa makapag-save ka for emergency purposes, etc. Parang yun yung understanding ko formerly. Tama ba yun? Or Medyo kasi pagka pinapasok natin yung concept ng business sa profit, may technical talaga yun na after ng expenses, after ng mga overhead costs, costs, beyond dun, general word lang? Okay. general term siya, sa usapin ng profit natin sa business. Kasi sa personal kasi, sa usapin ng wealth, yan yung natin, yun yung tinatamper pinag-iingatan ng ibang Ebanghelyo at ng Bible. Kasi pagka excessive yung wealth, sa concept pass, may danger talaga. Kasi yun nga, na-fulfill na yung needs ng family, na-fulfill na yung needs mo personal. Ano sunod mong gagawin sa pera? Kasi Yes. yung question. Yes, actually maganda ma-clarify kasi pag ginamit mo na yung profit is a motive a motive na legitimate, medyo pangit siya pakinggan pag sinabi mo na yung beyond o yung excess na ng natatanggap mo. So maganda na ma-clarify. Siguro yung tanong ko na lang is dahil nabanggit mo kanina yung about work and hobbies, ano ba talagang difference pag sinabi mong work and hobbies? Itong clear dito sa study pass na na-realize ko na pagka sinabing work tsaka hobbies, ang work may command yung Diyos. Yung hobbies, ano naman command yung Diyos na hobbies tayo? Kasi sinabi lang naman, mag-rest. So, more modern sense na itong usapin ng hobbies. Pero ang work, yun yung tawag dito, dividing line. Yung isa command ng Diyos, yung isa hindi siya direct command. Or more or less indirect. Dahil nga may command ng work, may command din na hindi mag-work. So, yung form ng hindi pag-work, it's either hobbies or rest. So, yun yung mas sabi ko mas na main difference talaga yun. Based dito sa study natin. Okay. Mamaya na lang. Hindi, okay. Tawag dito. Tawag dito po. Ano rin kasi yung addition din sa usapin natin ng profit. Pagiging profit seeking only, yun yung sin. Kasi pag profit seeking only, or puro kita lang yung hinahabol mo, parang nga tayong stereotype ng Chinese na kita lang yung wala nang pakialam sa ibang mga aspect ng Diyos o aspect ng mga Diyos. Kaya maganda kung temper yung profit seeking natin. Kasi yun yan. Sige. So, to gain self-support and advancement, kapag sinabing advancement, ito ba yung mga promotions na opportunities na nag-open sa mga work na kung Kristiyano ka, kung halimbawa i-offer sa'yo and you think na magpa-profit ka doon, hindi lang dahil sa sarili mong pangangailangan, but you have the heart na mag-help sa ministry like dito sa church or sa mga needy. So, do you think isa yun sa mga dapat i-consider ng mga Kristiyano kapag nagkaroon ng ganong opportunity sa mga trabaho nila? Maganda rin yung question natin. Maganda rin yung nasa mga bawat Kristiyano ngayon. Napag-usapin ng advancement, napag-usapin ng pag-lago. Hindi naman, walang kasalanan doon in a sense na pag pinapalago ka ng Diyos, biyaya na pinapopromote, mga sahod, tumilipat sa ibang kumpanya na mas maganda yung pasahod, kaya tumigil ka sa pagtrabaho sa kumpanya, nagtayo ka ng sarili mo negosyo na mas kumikita. Lahat ng pag-assign sa'yo, lahat ng advancement na yun, biyaya at kabutihan ng Diyos kasi ang mangyayari sa'yo, hopefully, ito yung prerogative ng Bible, yung salita ng Diyos, na mas nalawak yung tao matutulungan. Pag may pag-advance ka, mas maganda talaga ng responsibilidad na mas maraming tutulungan, mas maraming mga needs na family na hindi nagamit. Kasi may assumption dito may assumption kasi dito na pag nag-advance ka, parang ina-vacuum lang yung pera. Na parang ina-vacuum lang tinitingnan yung pera na, okay, mabante ako, malagagkita ko, mayaman ako. Pero ang concept na kasi doon, habang yung mayaman ka, may mga additional costs ka rin na binaburden. Kasi paano ka nga ba mag-maintain yung performance mo sa trabaho kung ika nga nila? Kahit nakita mo, punta sa junk food. Siyempre, mag-upgrade ka rin ng pagkain mo para hindi junk food ang lagi kinakain mo. Para mag-maintain ka ng peak performance. Yun yung mga technical details sa usapin ng work. Paano ka mag-excel sa pagiging manager? Siyempre, hindi ka pwede mag-manager kung lagi kang puyat. Lagi kang tawag dito, hindi maayos tulog mo. Siyempre, i-upgrade mo yung tulugan mo. Mag-aircon ka. Yung aircon ka daw. Para ma-maintain yung optimal performance. Pagka-sub-optimal ka, hindi ka nakapag-excel sa work, hindi mo nalulala yung bills. Kaya yun yung mature, or should I say, practical consideration din sa pag-advancement. May sacrifice pa rin
na involved. May sacrifice in terms of time, in terms of additional expenses para ma-maintain yung performance. And by the end of the day naman, may mga advancement naman na tawag dito. Magre-remind pa rin sa atin na nasa Diyos pa rin yung final say. Nasa Diyos pa rin yung kumpiyansa natin. Kasi kahit anong advancement dito sa lupa, mawala din yan. From the moon, sabi nga ni Joe, from the moon, mula sa pinukunan natin kung wala akong dala-dala, pabalik ako sa lupa na walang dala-dala. So yun yung mag-divide sa atin regarding sa Come Lord Jesus. Come Lord Jesus. Kasi alam natin, yung work natin, hindi yun yung final na kumpiyansa. Hindi yun magbibigay sa atin ng hope, joy, and longing sa atin. Ng final hope and joy sa kanya. Pwede sa pagbabalik niya pa rin sa salita niya pa. So yun. Yun na naman. Kung sa tayo, Brenda, hindi na ako magtatanong sa salamat. Muli mga kapatid, nagtatapos na natin pag-aaral sa usapin ng work ethics na may magabayan tayo ng Diyos sa ating mga napakinggan. Pagbulay-bulayan natin pagkatapos sa mga susunod na araw. So, sa pagtatapos, let us pray. Tatawagan kong bawat isa na tayo manalangin. Sa aming dakilang Diyos, Panginoon, sa iyong malawalhating pangalan, kami nagbibigay ng papuri sa iyo. Salamat at natapos kami sa pag-aaral namin. Salamat, Panginoon, sa mga natutunan namin ayon sa iyong mabuting salita, ayon pa rin sa iyong mga tapat na doktrina. Panalangin namin sa iyo, Panginoon, sa mga trabaho namin, bilang mga trabahador, bilang mga self-employed, mga employee, employers. We pray, Panginoon, na maging tapat kami sa mga panawagan mo sa amin, sa mga callings namin, sa mga vocations namin. Patuloy, Panginoon, na magtrabaho kami, na sinasaalang-alang, ikaw, Panginoon, sa pagbabalik mo. Katagpuan mo kami, Panginoon, hindi sa katamaran, kundi sa katapatan sa iyong salita, katapatan sa pagpapalago ng iyong kaharian, hindi lamang mga sarili namin. Sa bawat accomplishment, sa bawat conviction meron kami, sa pag-excel, sa pag-pursue namin, sa magagandang resulta ng mga gawain namin, walawalhati ka, Panginoon. Dahil napakabuti mo at iniingatan mo kami. At sa mga panahon namin ng kabiguan, sa kahapdian, sa kapalpakan namin, samahan mo kami, Panginoon. At ikaw ang aming maging comfort at joy namin. Sa mga panahon na nanghihina kami, na nahihirapan kami sa mga trabaho namin, ikaw pa rin ang maging kumpiyansa namin at hindi ang aming mga sarili. Napakabuti mo, Diyos. Napakamapagbiyaya. At sa oras na ito, gabayan mo ang bawat manggagawa ngayon sa mataas at mababang estado na patuloy kang luwalhatiin sa trabaho nila at hindi sarili namin. Luwalhati ka, O Diyos, na aming nag-iingat sa amin. Salamat, Panginoon. Ito ang aming mga samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.